So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito 'no, kumakalat ito ngayon sa social media na meron daw po isang anonymous na doktor ang nakapag-conclude na itong si Sara Duterte daw po ay meron daw pong mental health disorder. So ibig sabihin nun, nakakatakot 'to mga kababayan na kung totoo ito na magkakaroon po tayo ng isang sinto-sinto na presidente. Kung ito po ay matutuloy, tulad nga po ng gusto ng mga DDS. So ito 'no, pakita ko 'to sa inyo 'no. Ito yung kumakalat na ano ngayon, na na picture or post viral sa Facebook 'no. So sabi dito, okay, basahin natin, Okay. A military clinical psychologist suggests that SWOH, no? Sarah without H. Ayun ibig sabihin ng SWOH, no? Sarah without H. Okay? Recent outbursts may go beyond typical temper tantrums. So, often associated with prima donna complex. Okay. So, ibig sabihin nun mga kababayan, no, yung ginawa daw po ni Sara Duterte na nakikita po natin na outburst or pagtatantrums, hindi lang daw po yan yung problema ni Sara Duterte. Meron para po itong mas malala pa doon. Okay? So, ang sabi dito, no, continue lang natin para mas maganda, no? So, sabi pa dito, okay, the psychologist observed symptoms that could indicate underlying personality disorders, particularly narcissistic personality disorder, intermittent explosive disorder, or antisocial personality disorder, or a combination of this condition. Okay. So ngayon mga kababayan, no, baka sabihin nyo na naman na ito ay paninirang puri kay Sara Duterte at malamang ito ay isang fake news. Pero ang gawin natin dito mga kababayan, tayo na po ang humusga, 'di ba? Sa tingin ko naman, alam ko naman na ang isang psychologist ay isang profession ito. Pero ito kasi napaka-basic lang nito para tayo na lang mismo ang maghusga ngayon. So ang sabi dito mga kababayan, no, una, the psychologist observed symptoms that could indicate underlying personality disorder, particularly narcissistic personality disorder. So, syempre, madali lang naman hanapin sa Google yan. Kung ano ba ibig sabihin ng narcissistic personality disorder. So, ito sabi dito na, okay, narcissistic personality disorder is a mental health condition in which people have an unreasonably high sense of their own importance. So, ibig sabihin ng mga kababayan, pakiramdam po nila, ito na sila po ay napaka-importanting tao. 'Di ba? Na ang akala nila, pakiramdam nila na yung mundo umiikot sa buhay nila. Na yung mundo umiikot sa kanila. No, for the case of Sara Duterte, na kung totoo man ito, no, na ang pakiramdam ni Sara Duterte ay yung politika ng Pilipinas ay umiikot sa kanya. So tandaan natin mga kababayan, no, na merong mga pagkakataon na nakikita natin si Sara Duterte na ang pakiramdam niya nung budget hearing ay lahat ng budget hearing ay tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa budget, hindi ito tungkol sa pera ng taong bayan. Yung pinag-uusapan po sa mga budget hearing po ay hindi po ito para sa ikabubuti ng mga Pilipino, kundi para lang sa kanya. Ewan ko lang kung mag-agree kayo sa akin pero ito yung nakita ko po. Okay? So, kayo na lang bahala kung mag-agree kayo sa akin. Kasi parang ganun eh. Di ba sabi nga po ni Rizon Teveros, di ba? Na, oy, Sara Duterte, it's not all about you. It's all about the budget hearing. It's all about kung paano mo gagastusin yung pera. Hindi ito tungkol sa'yo. Di ba si Rizon Teveros na mismo mo nakapansin nun? Di ba, nang pakiramdam nga ni Sara Duterte ay tungkol sa kanya yung budget hearing, di ba? So, continue pa natin. Ang sabi pa dito, ito, isa pa lang to Okay? They need and seek too much attention and want people to admire them. Okay, 'di ba? 'Di ba, ang pakiramdam ni Sara Duterte kasi na kaming pamilya Duterte ang totoong mag-aahon sa Pilipinas. 'Di ba meron silang ganyang narrative, 'di ba? Oh. Tapos, sige continue pa. People with this disorder may lack of ability to understand or care about the feelings of others, but behind this mask is extreme confidence. They are not sure of their self-worth and are easily upset by the slightest criticism. Ah. 'Di ba? So in Tagalog mga kababayan, no,
itong mga tao daw po na 'to na merong, narcissistic disorder na 'to ay may ano sila, masyado silang confident, 'di ba? At hindi sila sigurado, 'no, kahit na hindi sila sigurado kung gaano ba sila kaimportante. 'Di ba kasi mga kababayan 'no, ito yung point natin dito, eh. Meron mang Sara Duterte sa politika, magkaroon man ng Sara Duterte o mawalan ng Sara Duterte sa politika, mabubuhay po tayong mga Pilipino. Magpapatuloy po ang politika sa Pilipinas, magpapatuloy po ang buhay nating mga Pilipino. Pero ito, sabi naman po dito mga kababayan, kahit na gano'n na nga po, 'no, meron pa rin daw po silang confidence sa sarili. 'Di ba? Nakita naman natin mga kababayan, eh, na ang pakiramdam kasi ng mga Duterte kasi, especially na si Sara Duterte, is napakaimportante niya. Tandaan natin mga kababayan, magkaroon man, nandiyan man o wala si Sara Duterte, magpapatuloy po ang buhay natin. 'Di ba? Oh, tapos sabi pa dito, and easily and are easily upset by the slightest criticism. So kitang-kita naman mga kababayan, na doon po sa budget hearing mga ka-Streetwise, na tuwing magkakaroon nga po ng kritisismo kay Sara Duterte, ang bilis niya pong magalit. So hindi lang ito basta-basta pagtatantrums, no? Nakagalit po kaagad si Sara Duterte. Nakita naman natin, eh, huwag tayong magtanga-tangahan, no? Kayong mga DDS kayo, no? Huwag kayong magtanga-tangahan, nakikita naman talaga natin na konting criticism lang mga kababayan, napipikon ka agad si Sara Duterte. Eh, una sa lahat mga kababayan, no, si Sara Duterte po, parte po ng politika. At kasama po sa trabaho ng isang politician ang makriticize. Di ba? So ngayon, continue natin ha. So mayroon pa dito sinasabi, no, balikan natin yung post, no. So sabi dito, no, may isa pa eh. Okay, NPD, tapos pa, intermittent explosive disorder. Okay? So ito naman ito tingnan niyo to Itong intermittent explosive disorder naman, ang sabi dito, no. Okay? Intermittent explosive disorder involves repeated sudden bouts of impulsive, aggressive, violent behavior or angry verbal outburst. Okay? Medyo na-excite ako. Ayan So ngayon makita natin dito mga kababayan, no. 'Di ba? Sudden bouts of impulsive, aggressive, violent behavior or angry verbal outburst. So kitang-kita naman natin mga kababayan, 'di ba, na si Sara Duterte po talaga pikon. At hindi lang basta-basta pikon. Ang nakalagay dito, violent behavior or angry verbal outburst. So tandaan natin mga kababayan, no, si Sara Duterte po nanapak ng sheriff. Nanapak ng sheriff. At yung sheriff po na yun mga kababayan, ginagawa lang naman po niya yung trabaho niya. Ano, 'di ba? Isipin mo yung mga squatter na yan sa Davao City, pinaalis ng sheriff. So, meron po kasing court order na inutusan yung sheriff na tanggalin mo yung mga squatter na yan. Pumunta si Sara Duterte doon sa pangyayari po na yon at biglang sinapak po yung sheriff na na ginagawa lang naman yung trabaho niya. Siyempre, tuwan-tuwa yung mga tatang-tang squatter sa Davao City. Siyempre, poprotektahan talaga ni Sara Duterte yung mga squatter na yan kasi nga po, 'di ba, botante nila yan eh. So nanapak si Sara Duterte. So parte dito, no, yung violent behavior. 'Di ba kung nagawa niya na nga to dati, malamang magagawa niya pa ulit ito. Okay? So ito mga kababayan, no, kung makita ninyo, no, ito papakita ko sa inyo to. Okay? Kasi meron kasing video dito, no, tungkol kay Raul Manuel tsaka kay Sara Duterte na 'di ba sabi ni Sara Duterte, ayaw niya raw pong sagutin yung mga tanong tungkol sa confidential fund. Kasi nga daw po, ito daw po ay nangyari 2022, tsaka 2023, tsaka 2024. So, ang gusto daw po ni Sara Duterte is pag-usapan lang daw po sa budget hearing yung 2025 budget ng OVP. So, tingnan nyo mga kababayan, tingnan nyo mga ka-streetwise, doon din po natin makikita na gusto po ni Sara Duterte, siya po yung masusunod. Kahit po na merong proseso na ginagawa po itong kongreso natin sa budget hearing, ang gusto po ni Sara Duterte, siya po yung masusunod. So, ito mga kababayan, tingnan niyo example nito. Si Raul Manuel, tinatanong po yung tungkol po sa libro. So, tingnan nyo itong budget na to, tungkol po sa libro, sa 2025 na. So, pinag-usapan dito yung gusto ni Sara Duterte, 2025 budget na.
Hindi na 2024, hindi na 2023, hindi na po 2022. 2025 budget na. Pero, ayaw pa rin po sumagot ni Sara Duterte. At ang ginawa ni Sara Duterte, nag-verbal abuse po siya dito kay Raul Manuel. Well, para sa kanya, joke ito, pero para sa akin, panggagago po ito. So ito, panoorin natin to meron tayong video dito. Sige. Okay, game. Forgo the opportunity to defend the office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, I it to did the not House ask of a question. I Representatives told to the decide resource the person to proposal tell this as committee the presented. name of the auditor of the children's book. O, tingnan mo, di ba? O, bastos talaga, no? Yan ang nangyayari kapag hindi I na didn't ask a question. I asked the resource person to tell the name. Pero baka hindi pa nadidistinguish ano yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. The book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Kasama po dyan dahon ng banahaw. Wala naman pong dahon ng banahaw. Baka anahaw po yung tinutukoy. Yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po iyan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din yung pugad daw ng huwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest hindi po ay nakapatong sa sanga. Nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Next, Madam Chair, this book is not child-friendly as per writers kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, yung illustrations are not cohesive para yung elements pinatong lang sa background. Tapos, low value ito for illustrations kasi, Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay maliit compared dun sa pangalan ng author. Well, in fact, for a children's book, magkasimbigat po ang papel ng illustrator tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag-i-impose po siya na kung paano dapat umastang isang kaibigan, but Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Masaya lang Correct. dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book na pinopropose na pondohan, and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just contribute to the worsening of the learning crisis. Hindi po siya actually ay makabata. Kaya, Madam Chair, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Kita nyo, di ba? Actually, mga kababayan, no, ako ayoko kay Raul Manuel. Pero dito binabanggit nga po ni Raul Manuel na meron ng ad hominem na ginagawa si Sara Duterte. So, ito nga yung sinasabi natin. 'Di ba? Gumagamit na po si Sara Duterte ng angry verbal outburst. Kasi nga meron na nga pong ad hominem na ginagawa si Sara Duterte sa dapat po ay napakasimple na budget hearing nga po na ginawa po ng House. Okay, continue. Kung okay lang naman yung mga libro at halimbawa kung totoo pa kayo sinasabi about me, I would even suggest sa OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang Vice Presidente. Pwede pa nga may special edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro, and I also think, Madam Chair, na throughout this hearing, hindi successfully na-defend yung budget ng Office of the Vice President. So, ako personally, I'm inclined na hindi natin i-terminate yung budget briefing for the Office of the Vice President. So, yun na lang muna, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Ayan. Tingnan ninyo kung gaano kababoy itong si Sara Duterte, no? Yes, Madam Vice President. Yes. The name of the editor of the book is Raul Manuel. Oh? It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. O, di ba? So, pakaramdam kasi ni Sara Duterte, no, na yung mundo ng politika umiikot sa kanya. So, hindi siya pwedeng i-criticize. O, di ba? Bastos talaga to, no? So, yan, no, so mixing content lang po ito, mga kababayan, no? So, kayo pwede pong masabi nyo nga po dito sa isa daw pong, ito post lang naman to sa social media, no? Na sabi daw po ng isang psychologist na from military na si Sara Duterte daw po ay merong mental disorder.
Di ba? Tama ba yung sinabi ko? Baka magkamali pa ako. Di ba? Mental compulsive disorder ba tawag doon? Tingnan natin. Okay. Prima donna complex. Okay. Prima donna complex. Okay? So yan, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replays. Di ba? So pa-like, pa-subscribe, and then pa-share na lang din po ng video po na to kung hindi naman po kalabisan sa inyo. So yan, no? So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat. Thank you, mga kababayan.